Mas mahaba ng bahagya ang rutang daraanan ng prosesyon para sa itim na Nazareno sa parating na araw ng Huwebes. Idadaan na ang imahen sa Jones Bridge na mas matibay raw kesa sa nakasanayan na dati nang ginagamit na MacArthur Bridge. Nakatutok si Steve Dailisa. Karaniwang ganito ang tagpo tuwing pista ng itim na Nazareno. Noong isang taon umabot ng mahigit 9 milyong deboto ang nakiisa. Kaya nagdesisyon ng lokal na pamahalaan ng Maynila at pamunuan ng Quiapo Church na baguhin ang tradisyonal na ruta ng traslasyon. Siyempre hindi mo maalis yung may maapektuhan, pero ang atin yung kabutihan at kaligtasan ng taong bayan, ng tao na sasama sa prosesyon. Mula Quirino Grandstand, kakaliwa sa Katigbak Drive, tsaka tatagos ng Taft Avenue. Pero imbes na sa MacArthur Bridge ang daan, kakaliwa na sa Jones Bridge. Kanan sa Escolta, saka naman kakanan sa Palangka na bahagi ng orihinal na ruta. 1991 pa sumailalim sa retrofitting o rehabilitasyon itong MacArthur Bridge. Sa tuwing dumaraan dito ang prosesyon ng itim na Nazareno ay aabot sa hanggang 64 tons yung bigat nung namamalagi dito sa mismong tulay. Sobra-sobra dun sa 20 tons na load capacity nito. Hindi naman daw ibig sabihin na agad bibigay o guguho itong tulay kapag dinaanan ng prosesyon. Naninigurado lamang daw ang mga otoridad at patitiyak nila sa susunod na taon ay makakabalik na ulit dito ang ruta ng itim na poon kapag sumailalim na ito sa rehabilitasyon ngayong taon. Bagamat mas makitid, mas matibay raw ang Jones Bridge na sumailalim sa rehabilitasyon noong 2007. Sinimula na ng DPWH ang pagtatapal sa mga butas sa kalsada. Bukod sa naibang ruta, dagdag din sa hihimpilan ng andas ang Mount Carmel Church sa Hidalgo Street para madungaw ng Birheng Maria. Bahagi raw ito ng tradisyon mula sa bagong tuklas na dokumento. Kaya posible raw matagalang makabalik ang imahen sa simbahan. Taong 2011 ang pinakamatagal na traslasyon na inabot ng 22 oras. So mas marami ang nakaka-participate sa pagpupunas. Pag mahaba, siyempre yung resources, human resources natin, all. Pero mas mahirap yung ginagawa ng mga mamamasan. Lalo na humahaba ang prosesyon at yun yung sakripisyo talaga nila. Kaya nakikiisa tayo sa kanilang pagsasakripisyo. Para iwas lito, may 2,000 MMDA constable ang ide-deploy sa mga ruta, bukod pa sa Police at Manila Traffic Bureau. Maglalagay rin ng mabibigat na harang sa kalsada. Nakaantabay rin ang Philippine Coast Guard sa ilalim ng Jones Bridge. Open-close system ang traffic para kaagad madaanan ng mga sasakyan ng kalsada paglagpas ng prosesyon. Dry run bukas. I-orient lang yung mga kababayan natin na Jones Bridge yung dadaanan. At nagbigay naman ng salita ang NCRPO tungkol sa seguridad. Sa Plaza Miranda, bawal ang pumarada simula bukas. Noong nakarang taon, umabot sa 192 metric tons ang nakolektang basura pagkatapos ng pista. Kaya nanawagan ng grupong Eco Waste Coalition, isabay sa pamamanata ang pagiging responsable sa pagtatapon ng basura. Lalo't planong gawing isang international pilgrimage destination ang pista ng Nazareno. Alam niyo yung sa Mecca, di ba, international pilgrimage site siya sa mga Muslim. Dito naman sa atin, iimbitahan yung mga foreigners at saka yung mga balikbayans to come and then participate also. Sa Barangay 2 sa Lawag City, inihahanda na rin ang isa pang imahe ng itim na Nazareno na ipaparada rin sa Huwebes. Sa Talibon, Bohol, hindi itim kundi puti ang imahe ng Nazareno na dinarasalan din ng mga deboto. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.